Isang magandang gabi po sa lahat. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. I know and I always believe that God will always be with us and comfort us. Ang iba po siguro sa atin ngayon, nagre-relax na, medyo pagod. And yung iba naghahanda pa po sa pagkain or medyo hindi pa inaabutan ng antok. So, good evening po sa lahat. God bless us all. I would like to greet our brethren from Luzon, Visayas, and Mindanao. Likewise po, yung pong mga naaabot ng ating programa sa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat dyan. Pagpalain po kayo ng Diyos na buhay. Welcome to our live devotional into His presence. So let us all together meditate from the Word of God. So ngayon pong gabi, isa naman pong talakayan ang ating gagawin sa pong pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. And our topic this evening is about breaking free from entitlement. So, alamin po natin yan mamaya ano po ang ibig sabihin nito sa tulong po ng liwanag na magmumula sa mga salita ng Diyos. Let us pray. Our most precious and loving Father, as we gather tonight virtually, we are asking for your guidance and wisdom. Open our hearts and minds to understand the things that you would like us to know na makakatulong po sa pagpapatibay ng aming relasyon dyan sa Lord. Forgive us, O God, for any times we felt deserving of more than what we have earned, leading to discontent. Patawad, Panginoon Diyos, for our shortcomings. Help us to see ourselves through your loving eyes. Help us, Lord, na ma-recognize ang aming pong kakayahan base po sa iyong naisip. You have given us a lot of things. May this devotional guide us towards humility and a spirit of gratitude. Help us to focus in serving you and spreading your love. Forgive us of our sins. We place our trust in you alone. In Jesus' name we pray. Amen. So, once again po, magandang gabi uli sa ating lahat. Magsama-sama po tayo sa loob ng kalahating oras para po sa ating devotional. Again, this is our live devotional program into His presence. Entitlement at its core ay isa pong pakiramdam na kung saan naghahari hindi lamang po sa iisang tao, kundi sa lahat po ng nilalang dito sa mundo. Entitlement is good to hear kasi ang ganda po niya eh. Nakakahalina, pero kung yayakapin natin ito, it will bring us sorrow and despair. So ito po ay isang pakiramdam na kung saan ang tingin mo sa sarili mo ay parang ikaw ang nasa taas lagi. Ikaw dapat ang laging titingnan. Ikaw yung may right sa lahat ng aspeto ng buhay. So, it is a feeling of having a right to something often without any justification. Kumbaga, parang merong boses dyan sa utak mo o sa isip mo na laging nagsasabing, I deserve this, I deserve that, I want to be treated like this, I must be treated like that. So, just like what I said, entitlement is present everywhere. So no one is exempted. So mula po sa mga bata na makikita natin nagtatantrums dahil hindi nila na tatanggap yung bagong
laruan na hinihingi nila, hanggang sa mga adults po na makikita natin na sa linya, kahit nakita nilang sama-sama namang nagkukyu para makarating doon sa counter, pero uunahan na niya, pupunta doon sa may bintana at sasabihin na, I must be regarded first. Dapat ako muna yung unahin. So, parang ang feeling mo is you deserve to be given special treatment. Ano po ba yung character traits ng mga entitled na tao? So, let us paint a picture of someone struggling with entitlement. Kasi kung hindi po natin ito titingnan, makikita po natin na there is always a bad side of this kind of character. And alam po natin na ang sabi ng Diyos na dapat mamuhay po tayo ng may kagandahang loob. Kinakailangan po na tingnan natin ang bawat individual na gaya rin po natin. In Philippians chapter 2 verses 3 to 4, sabi po dyan ni Paul, let nothing be done through strife or vainglory, but in lawlessness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So malinaw po na sinasabi dyan na dapat po maging pantay ang ating paningin sa ating sarili at sa ibang tao. Balik po tayo dun sa sinabi ko kanina, paano po natin ma-identify yung isang tao na talagang nalulunod na o lumalangoy dyan sa sense of entitlement. Meron po siyang mga character traits. Una, an entitled person is always believing that they are always right. So they struggle to take responsibility po kapag meron pong mga failure sa isang bagay. Lalong-lalo na po sa Kristiyanong pamumuhay, mahirap po yan kapag lagi po nating tinitingnan ng ating sarili na hindi nagkakamali. Okay? Alam naman po natin na human as we are, we commit mistakes. But ang mga entitled po na tao, napakahirap pong buksan ang puso nila at aminin na nagkamali sila. So they have the difficulty of admitting that they failed. Pangalawa po, ang entitled po na tao, they have this so-called inflated sense of self-importance. Parang lumolobo. Kumbaga parang balloon o yung gulong ng sasakyan na naplat tapos hahanginan. So parang ganun po yung yung isang entitled na tao. So they always believe that they are better than others. And because of that, they deserve special privileges. Tulad po ng binigay kong halimbawa kanina na kahit meron ng nakalinya, makikita natin yan dyan sa mga iba't ibang agencies kung naranasan nating magbayad ng bills. So bigla na lang merong sisingit, magagalit pa kasi dapat sila daw ang mauna. Yes, you like this, like that. So hindi lamang po yan totoo sa sanlibutan na pakikisalamuhan ng tao, kundi maging sa buhay Kristiyano. Meron din po mga pagkakataon na hindi natin nakikita na minsan nalulunod na tayo sa pagtingin sa ating sarili as the most important person. Parang we always wanted to be treated as VIP. So ganun po yung inflated sense of entitlement. Pangatlo po, lack of empathy. Ano po ibig sabihin ng empathy? Yung pong mararamdaman natin kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Empathy means you are trying to put your feet on the shoes of others para hindi naman sa ganun, agad-agad kang mag-judge kung bakit naging ganito siya o naging ganyan. Pero po yung mga entitled na tao, ayaw na ayaw po nilang magbigay ng pagtingin o sabihin po natin na alamin kung ano yung struggle ng ibang tao because dahil po gusto lang makita na they are always the center of attraction. Kumbaga, we must be the apple of everybody's eyes. Na kung merong nahihirapan, dapat tayo ang makita. Kung merong namumroblema, dapat tayo ang makita. So, we struggle to see things from other people's perspective. At meron po tayong difficulty na ma-understand yung consequences ng action natin against others.
Pang-apat po na character trait ng isang entitled na tao, hypersensitive to criticism. Ngayon, i-check po natin ang ating sarili, paano ba tayo nagre-react sa mga sinasabi ng ibang tao? Kadalasan, lalo na po sa loob ng iglesia, di ba? Hindi po maiiwasan na nasasaktan tayo kapag meron po tayong naririnig mula sa mensahe ng Diyos na dadalhin po ng ating pastor o ng Sunday school teacher o ng leader sa church, either sa young people, sa women or men. Parang ang iniisip natin, tinitira siguro ako nito. So nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa ibang tao. Napaka-hypersensitive po natin. We cannot take any feedback. We always treat it as a personal attack sa atin. So we are always can easily be offended. Kasi ganyan po tayo ka-entitled. Then, ang entitled din po na tao, meron po itong tinatawag na constant need for admiration. Sa lahat mo ng ginagawa niya, dapat makita ng tao. We always wanted to seek approval from everybody sa lahat ng ginagawa natin. For example, there are some situations na kung saan kunyari magpo-post tayo ng profile sa ating Facebook o kaya meron po mga activities tapos ipo-post natin diyan sa kung saan man tayo merong social media na account. Then merong taong magre-react na ano ba to siya, sige post ng post, siguro umihingi ng attention. So kadalasan binabaliktad po natin na instead na sa atin po iba to yung salitang yun na tayo ang humingi ng attention, sa iba po natin ibinabato. So yung po yung we always crave for praise and validation sa lahat ng ginagawa natin from others, and nai-insecure po tayo kapag nalalangangan tayo ng iba. Then lastly, last character trait po ng isang entitled na tao, they are easily or quick to anger and blame. Ang bilis po nilang magalit. Lalong-lalo na po kapag yung bagay na gusto nilang mangyari ay hindi nangyayari. Okay? When things don't go their way, so sasama ang loob nila at ang pagbubuntungan nila yung kasama nila. For example, sa loob ng iglesia, meron tayong plano. Tapos yung plano natin hindi sinuportahan. So, magkakaroon po tayo ng tinatawag na maling kaisipan na ito siguro pinagkakaisahan ako. Diba? So, you easily get frustrated o meron namang pagkakataon na meron kang ginawa tapos na-failed. So, ibibigay mo yung blame sa iba. Kasi ayaw mo nga i-admit na nagkakamali ka. So, these are the character traits po ng entitled na person. And God doesn't want us to live like this kind of person. Lalong-lalo na po na alam natin na tayo po yung mga anak ng Diyos. We need to always check ourselves kung tayo ba ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi pa ba tayo yumayakap sa ganitong klase ng pag-uugali? So, there must be a constant yung tinatawag nating troubleshooting sa ating pong sarili. So, minsan po mas madali tayo mag-troubleshoot ng buhay ng ibang tao. Ang hirap po nating mapansin yung sarili nating pagkakamali. So, there is a danger of entitlement kapag hindi po natin to in-address. Sa Proverbs chapter 16 verse 18 po, sinabi dyan na, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Gaano po ba kahirap magpakababa? Ang hirap po sa tao kasi kapag nagpapakababa ka, ang tingin mo, kaawa-awa ka na. So, nagkakaroon ka ng self-pity. So, wala pong tao na gustong bumaba ang kanyang sarili sa paningin ng iba. Mas ginagawa natin ang lahat ng paraan para umangat tayo sa iba in a different ways, and even to the point na nakakasakit na tayo. So, bakit po ganito? Kasi umiiral po yung pride sa atin. Ang pinakamahirap daw sa lahat na i-address at bigyan ng lunas is yung pong pride na nasa loob ng tao. Kung hindi po natin ito iso-surrender. So, ito pong Proverbs 16:18, it highlights the dangers of arrogance and yung pong inevitable na downfall ng self-entitlement if we will not do the right thing na God wants us to embrace, para po sa ganun ay lumakad tayo sa daan na tama ayon sa paningin ng Panginoon.
So someone who always believes that they are right embodies this prideful spirit. So we refuse to acknowledge ang ating mga mistakes, and kung hindi po natin to tatanggapin sa ating sarili, ito po ang magiging dahilan para hindi po tayo lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Halimbawa po sa nangyari dyan sa Daniel chapter 4 verse 30. Diba? Isa po dyan yung kilala nating hari, si King Nebuchadnezzar ng Babylon. So, he ruled the nation with immense power. Nakita po natin yan. But the problem was, he viewed himself as the sole architect of his success. Sabi niya, ang lahat ng nangyaring maganda sa Babylon ay dahil sa kagagawan ko. Lahat ng mga bagay na natatamasa ngayon, yung mighty, yung power, yung honor and majesty ng Babylon, because of me. So yan po yung sinabi niya. So this prideful attitude demonstrate entitlement. Kasi po naniniwala siya na ang achievements na na-experience ng buong bansa is because of him. So nakasentro sa kanya. So tinanggal niya po niya sa picture yung role ng Diyos. Alam po natin na sa likod po ng mga bagay-bagay na natatamasa natin sa buhay, always si God po ang laging nagbibigay ng daan para po magtagumpay tayo. So if we will embrace this kind of character na tulad ni King Nebuchadnezzar, makikita po natin ang consequence. Ano po ang nangyari kay King Nebuchadnezzar? Because of his self-entitlement. So God humbled him. Ano po ang ginawa? He was afflicted with a mental illness. Isang araw nagising siya na ang tingin niya sa sarili niya parang hayop. Kaya simula noon, lumabas siya ng palasyo, nabuhay na parang ox, kumakain ng damo at iba't iba pa. So for 7 years, ganun po ang naging buhay niya until such time that he acknowledged God's sovereignty in Daniel chapter 4 verse 33. So only after this humbling experience did Nebuchadnezzar recognize God's power and his own dependence on him. So sometimes po, we might feel na we deserve na yung pinakamagandang role sa eskwelahan, sa trabaho, sa kung saan man po tayong sektor inilagay ng Panginoon, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. So we always seek for an important role. Bakit po? Kasama po kasi sa role dyan sa organization, okay, yung recognition. Ang sarap po kaya yan, yung may citations ka, yung pupunta ka sa isang okasyon, nasasabitan ka ng garland, it will take the eyes of everybody na mapokus po sa iyo. So, hindi po natin binibigyan ng masamang kahulugan ang mga bagay na yon kasi yun naman po ay kasiyasiyang gawain na magbibigay ka ng honor. Pero kapag yung honor po na binibigay sa iyo ng tao, sumobra na, dyan po sa ulo natin, okay, yan po yung hindi na maganda because it will lead to entitlement. So, entitlement can take away from the true meaning of Christian service kapag ito po ang laging pinaghari natin sa ating buhay. The Bible teaches us that we should serve God and others with humility. Meron pong kagalakan dahil we expect something in return na sa lahat po ng ginagawa natin, even we will not be recognized by man, malinaw po yan sa mata ng Diyos na meron po tayong ginagawa para sa Kanya. And especially po sa ministry, hindi po natin pwedeng angkinin ang mga gawain sa loob po ng iglesia na ang ministering ito ay akin, ako ang nagpagod nito, lahat ng bagay ginawa ko para ito ay umunlad. Pero take note, kung ganyan po ang magiging konsepto natin o mentality sa lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, then hindi po para sa Diyos yun. So take note that everything we do for the Lord, it must be done out of love para po sa Kanya lahat. Kung meron pang pong recognition na ibibigay sa iyo, then take it. Pero kung wala po, huwag tayong magagalit, huwag pong sasama ang loob natin. Okay? Huwag po tayong magsasabi ng anumang mga bagay, yung tinatawag nating side comments, to anyone, to everybody, lalong-lalo na po kung kasama natin sa iglesia. In Matthew chapter 20, verse 28 po, ang sabi dyan ni Jesus Christ, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So yan po yung pinakamagandang example na binigay natin, mismo si Jesus Christ. Hindi po siya pumarito sa daigdig para pagsilbihan.
Ang hari po ng mga hari at Diyos ng Panginoon, ng lahat ng Panginoon na kinikilala natin, ay nagpakababa po. Niyakap niya ang kababaan ng karakter ng tao until to the point na isacrifice niya ang kanyang sarili. So this verse highlights Jesus' own service as the ultimate example. So he came not to be served, but to serve, even sacrificing his own life para po sa atin. So ngayon, since nakita po natin na hindi po pala maganda itong pagsusuot ng tinatawag nating entitled na kasuotan, nakita po natin ang danger ng entitlement. So ano po ang dapat natin gawin? So bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano at bilang bahagi po ng iglesia ng ating Panginoon, dapat matutunan po nating tanggapin yung pong mga pagtuturo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon diyan po sa kanyang mga salita. Because the Bible itself provided the antidote for entitlement. Kaya nga po, di ba, ang sabi natin, ang titulo po ng ating pinag-usapan ngayon is Breaking Free from Entitlement. So paano po tayo makakawala mula po sa pagkakagapos dyan sa entitlement? So meron po, malinaw po na binigay dyan sa 2 Corinthians chapter 10 verses 1 to 18. Nandiyan po, inisa-isa. And I will not be reading the entire text, but I will be pointing out yung pong mga specific, yung 5 pong specific na ways how to break free from entitlement. Una po, dyan po makikita sa verses 2 to 3. Ang sabi po dyan, bilang mga Kristiyano at membro ng iglesia, bilang anak ng Diyos, let us be in this world, but always think that we are not part of this world. Ano po bang kaisipan ang pagiging entitled? Ito po ay karakter ng sanlibutan. Sa sanlibutan po, ang tao gumagawa ng lahat ng paraan para po makilala. So they always strive to be better because they wanted to prove na sila po ay dapat tanggapin na isang espesyal na tao. So meron po mga tao na talagang gagastos pa ng marami para po makakuha ng maraming recognitions. Okay? Maraming mga tao na gagawa po ng paraan para lang makilala. So, yan po ang kaisipan ng sanlibutan. Pero sabi po ni Paul, if you are thinking that you are a child of God, if you believe that you have been saved by Jesus Christ, you are a part of the body of Christ, so therefore, do not treat yourself as part of this world. Kasi ano po ang nasa sanlibutan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan pong pride. Yan po ang pinakapundasyon ng entitlement. So therefore, wag po natin itong yakapin. We might be in this world, but we are not part of this world. So this doesn't mean na we need to live in a bubble. Hindi po. Okay? So it is about resisting the world's pressure. Yung pong pressure ng sanlibutan na kapag nakita natin ang isang kapatid natin na nag-post ng isang bagay dahil sa matagumpay nilang gawain, tapos ang daming likes, tapos ikaw po, nag-post din pero kakaunti lang ng likes, huwag kang magagalit. Huwag mo pong mamasamain yung mga bagay na natanggap ng iyong kapatid. Because everybody deserves something. Ang Diyos naman po ang kumikilos eh. Again, sabi ko nga po, kung ang bagay na ginagawa natin, lalong-lalo sa ministry, ay talaga parang sa Panginoon, so we should not own it as for ourselves. Kasi it is not about us. It is all about God sa ministry po ng Panginoon. So let us resist the world's pressure kung paano po dinidefine yung success. So as Christian po, dapat i-prioritize po natin yung will ng Panginoon sa buhay natin, kung paano po tayo kikilos at tatratuhin po yung ibang tao sa ating mga gawi. Ang ikalawa po na antidote for entitlement, okay? Yung pong wag po tayong magja-judge based sa profession. Siyan po ang sabi ni Paul dyan sa verse 7. So don't judge by possessions. We all fall into the comparison trap. Dito po kasi nagka-compare na tayo eh. Kapag nakita natin si brother na medyo may kaya sa buhay, tapos yung isa naman, wala. So mas lumalapit tayo doon sa meron, sa may ability na makaprovide sa bagay na gusto natin. So sometimes it will lead to discrimination. And don't you know, if we practice discriminatory action,
it reflects self-entitlement. So, natatrap po tayo dyan sa pagko-compare. So, do not compare one from the other. At wag rin po natin i-compare ang sarili natin sa iba. Kasi iba't iba po yung mga bagay na taglay natin na pwede po natin gamitin para po sa pag-unlad ng mga gawain ng Panginoon. So, lagi po nating tatandaan na material possessions is not the definition of our worth. Hindi po ibig sabihin na nakapag-aral ka at nagkaroon ka ng college degree o master's degree or PhD degree or law, okay? Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, hindi po. Or kaya naging mayaman ka, naging negosyante ka at nagtagumpay ka. So hindi rin po yan ang measures ng yung worth. So ang worth po natin is nandyan po sa Diyos. Siya po ang nagbigay sa atin ng halaga. So wala pong halaga ang buhay natin sa mundo kung wala ang Panginoon. Pangatlo po, verse 12, sabi dyan ni Paul, as an antidote for self-entitlement is yung do not compare yourself to others. Huwag mo pong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Okay? So, meron po siyang sinabi niya sa verse 12 they are only comparing themselves with each other, using themselves as standard of measurement. Ito po ang masakit dito. Nagko-compare na tayo, pero pag gumagawa po tayo ng pagtutulad o pagkukumpara, ang ginagawa po nating measures of standard, yung sarili natin. Ay, hindi mo to kayang gawin. Okay? Kasi ako lang ang pwedeng gumawa. So, alam naman natin na meron tayong mga kasama sa iglesia na may talent para kumanta. So, wag po natin sasabihin na tayo lang po ang may kapasidad kumanta. Or may talent siya sa pagtugtog. Sasabihin natin na tayo lang ang dapat tumugtog dahil tayo lang yung may abilidad sa pagtugtog. Kahit po sa pag-share ng mga salita ng Diyos, lahat po tayo inutusan ng Panginoon na ikalat ang mabuting balita. So everybody has the right, same right, received from God to preach the gospel to everyone. Yung pong pag-tayo sa harapan ng tao para po magturo, hanggat kaya po natin and we are being led by the Holy Spirit, and let us do that. Let us give that for the Lord. So wala pong pwedeng maging basihan kung ikaw ay magaling o hindi. So hindi po ito pagalingan ng salita, hindi rin po ito pagalingan ng abilidad o kesyo kung mas marami kang alam o kakaunti ang alam ng iba. Okay? So do not compare. So why we should not compare? Kasi comparison steals our joy. Kasi ang tinitingnan na lang lagi natin lagi na lang sa periphery natin ano yung ginagawa ng brother o ni sisters o anong ginagawa ng iba. Kasi baka malamangan tayo o mas dumami yung taong mas maging close sa kanila. So, pakiramdam natin, dapat tayo lang ang lapitan ng tao. So, comparison steals our joy. Instead, focus on the unique gifts of God that has given to all of us. And lastly, in verse 17 po, as an antidote from entitlement, don't boast about yourself, but boast for the Lord. Sabi nga dito, kung magmalaki ka para sa Panginoon. So, ang true fulfillment po will only comes from relying on God. Kasi siya lang naman po ang source ng lahat ng bagay. Yung talentong meron tayo, yung abilidad na meron tayo, yung kapasidad, kakayahan natin gumawa ng isang bagay, yung leadership skills natin na meron tayo, all of this are from God. So, hindi po natin to pag-aari. So, anytime, kung gugustuhin pong tanggalin to ng Panginoon, mawawala to sa atin. So, as long as na ini-enjoy natin to, then use it for the glory of God. Na hindi po tayo manlalamang o mang-aapak ng iba. So, yan po ang nakita natin dito. How to break free from entitlement. So, malinaw na po sa atin lahat yan. So, by letting go of comparison and entitlement, we open ourselves to a deeper relationship with God. Kasi yan po ang intention ng Panginoon na every day we will grow in the knowledge and grace of our Lord and Savior Jesus Christ. So again, sabi ko po kanina, all of us are guilty. We are all culprit of embracing the sense of entitlement. So that is why this evening we are being reminded na lagi po nating itungtong ang ating mga paa sa lupa. Kahit ano na po ang narating natin o ano man po ang kakayahan meron tayo, we should always look for others same kung sino po tayo. So we find satisfaction only in serving God and using our gifts to bless others. So let us break
free from the cycle of comparison. And let us break ourselves from yung pong attachment natin sa entitlement. Kasi ang lakas po ng hatak. Once we are tempted to be entitled, then ang hirap po nitong tanggalin. So, better, we need to step into the joy of the Lord and turn our back from the shadow of any form of entitlement. So, are you struggling with entitlement? So, meron pong paraan ng Panginoon para po tanggalin yan. If we will just surrender ourselves to God and think always that all of us are the same in the eyes of the Lord. So, wala pong mataas, wala pong mababa, walang matalino, walang kaunti ang lam. So, lahat po tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. So, ganun din po sana ang maging paningin natin sa iba. Kahit anuman po ang pinangahawakan natin, kahit anuman po ministry ang kabilang tayo, saan man po tayong church member, so dapat po nating laging tandaan that we bear the same mark, which is the mark of Jesus Christ. So, sino po si Jesus Christ? Siya po yung ating tagapagligtas na nagpakababa para po mabigyan tayo ng kaligtasan. So, maraming salamat po. Yan lamang po ang ating pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. So, naway nahugutan po natin to ng inspirasyon at magagamit po natin para po mas lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon at mamuhay ayon po sa kanyang kalooban. Salamat at malalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, for helping us tonight to understand that there is danger in entitlement. Panginoon, malimit, nagiging biktima po kami sa pagyakap dito po sa ganitong uri ng kasalanan. Sometimes we see ourselves higher than others, O God. So forgive us. Tulungan mo po kami na mabuhay ayon po sa iyong kagustuhan. Help us, O God, to draw near into your holy presence with a humble heart. We pray that we treat others, lalong-lalo na po yung aming mga kapatiran sa pananampalataya, ang kasama po namin sa iglesia. Ano man po ang aming narating sa buhay, ano man po ang kapasidad meron kami, financial, material, intellectual, these are nothing, O God. Help us to be humble, O God. Take away ito pong chain ng entitlement na gumagapo sa amin. Tanggalin mo po ito upang sa ganun, Panginoon Diyos, hindi po kami magkawatak-watak. Help us, O God, to be one, to be united in your presence. Ang hirap po, Panginoon, but nothing is impossible with you. As long as we acknowledge that you are the King of Kings and the Lord of Lords, Panginoon, magagawa po namin. Help us to stop comparing ourselves and to compete with others. Help us, Lord, to enjoy and celebrate the unique gifts that you have given us. Empower us to serve others with kindness and love. Help us, Lord, to reflect your blessings sa iba po na mga kasamahan namin sa iglesia at pananampalataya. Patawad muli, Panginoon Diyos. Bless us tonight sa pagtungo po namin sa pagpapahinga, sa pagtulog. And tomorrow, Lord, renew our strength to face another challenges in life. We bring back all the glory and honor to you alone through the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who reign forever and ever. Amen. Muli po, maraming salamat. God bless us all. Naway mahimbing po ang ating pamamahinga. I know and always believe that God will always be with us. He will let His face shine upon us and give us peace. See you all, God's willing,
dito po sa ating live devotional program Into His Presence. To God be the glory.